Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang awa. Maawain si Almighty Father kahit hindi natin deserve yung kanyang awa. Dahil siya ay holy and just, loving, forgiving. Kaya kinakawaan niya tayo. At pinadala niya si Jesus Christ sa atin para sundan natin yung path na dinaanan ni Jesus Christ. Yung path na dinaanan ni Jesus Christ, hindi madali yan, di ba? So, maraming mga tribulations na pinagdaanan sa Jesus Christ. At si Jesus Christ na mismo nagsabi na dito sa mundo, maraming mga tribulations tayo na pagdadaanan. Si Jesus Christ na mismo nagsabi nun. Dahil na-experience niya yung pain, emotional, physical, no? Pain na experience si Jesus. Kaya tayo mapagwawagayan natin ang mundo na to dahil kay Jesus. Tatawagin natin siya. Yung tulong niya, hihingin natin through the power of the Holy Spirit. Dito sa Romans chapter 9 verse 15, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Ganito yung si Almighty Father, yung tatay natin. Bibigyan niya ng mercy kung sino man ang gusto niyan bigyan ng mercy, at bibigyan niya ng awa kung sino man ang gusto niyang kaawaan. Wala tayo karapatan or rights to ask questions. Dahil tayo ay mga creation lang ni Almighty Father. Mga servants niya na tinanggap niya, na inangkin niya, na magre-reign kasama ni Jesus Christ. So, last time na binasa natin was Daniel chapter 4. So, dito sa Daniel chapter 4, yung testimony to ni Nebuchadnezzar. Ruthless si Nebuchadnezzar, no? Wala siyang awa. Pero, pinatawad siya ni Almighty Father. Iniba siya ni Almighty Father. He was humbled by the Almighty Father. At dahil sa naging humble, si Nebuchadnezzar, in-acknowledge niya si Almighty Father as King and the Almighty God. Kaya itong si Nebuchadnezzar ay nagkaroon siya ng pananampalataya kay Almighty Father. At alam naman natin na pag may pananampalataya tayo kay Almighty Father, tayo ay maliligtas. So si Nebuchadnezzar, kahit ruthless siya, no? Naligtas siya. Kasi ito yung latter part of his life. Itong Daniel chapter 4. Kung titignan natin sa 2 Kings chapter 24, nandito rin si Nebuchadnezzar. So nakikita niyo yung Daniel, tapos yung 2 Kings, nandito si Nebuchadnezzar, tapos sa Daniel din nandun si Nebuchadnezzar. So nag-overlap, no, yung mga tao dito sa Old Testament. Kahit sa book, no, nandito siya sa 2 Kings, nandun siya sa Book of Daniel. So dito sa 2 Kings chapter 24, makikita natin na ruthless siya kasi in-invade niya yung land. At pati yung temple na pinagawa ni King Solomon ay nagplunder si Nebuchadnezzar doon. Kinuha niya yung mga gold and silver na nandun. Tinanggal niya yung mga treasure. At
kaya naman napunta yung kaharian kay King Nebuchadnezzar kasi inalaw ni Almighty Father dahil nga wicked yung ruler ng Judah. Kahit na chosen people yung Judah, kung wicked, gusto matuto ni Almighty Father ang mga tao. So tayo, wicked tayo. Tayong lahat. Salbahe tayo. Pero, gusto niya tayong matuto. Kaya dumadaan tayo sa mga tribulations. Baka sabihin nyo, hindi, wala akong kasalanan, malinis ako. Walang taong malinis. Lahat nagkasala. Di ba nabasa natin sa Bible yon? Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Walang malinis, lahat nagkasala. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Ngayon may mga tao nagsasabing wala akong kasalanan, infallible ako, ibig sabihin hindi ako nagkakaroon ng kamalian. Walang ganon kasi nakasulat sa Bible. Okay, so may mga tao nagki-claim na infallible yung leader namin. Hindi ganda. Hindi infallible ang leader ninyo. Nakasulat sa Bible, magbabasa tayo ng Bible, no? Kaya lahat tayo nagkasala. Kahit si Nebuchadnezzar, hindi siya kasali sa chosen people, no? Iba ang lahi ni Nebuchadnezzar, Babylonian siya. Pero na-save siya. In-acknowledge niya si Almighty Father. Ngayon, ito namang si Jehoiakim. Jehoiakim, no? Wicked siya. Pati na yung mga sumunod na mga chosen people dito, chosen na kings, no? Kasi magkakalahi sila. Wicked din. Kaya noon pa man, si Almighty Father nagsasave na ng mga tao kahit hindi Israelite or kahit hindi Jew. Nagsasave na si Almighty Father ng tao. Gaya ni Nebuchadnezzar. So may plano si Almighty Father, kaya naging tauhan ni Nebuchadnezzar si Daniel at saka si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun ay para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father, may palaganap ang kanyang pangalan sa buong mundo. Na hanggang ngayon ay pinag-uusapan natin si Nebuchadnezzar. Kung i-check nyo, no, sa history, nandun si Nebuchadnezzar, pati yung mga sumunod sa kanya na mga kings. Nabasa ko sa isang encyclopedia, myth lang daw, myth. Ang Bible, yung mga stories sa Bible, myth lang. Alam mo yung myth? Yung fairy tale lang daw or folk tales lang daw. Ang mga nakasulat sa Bible. Kung folk tales lang or fairy tales or myth lang, bakit nasa history ng mundo ang mga binabanggit ng mga tao dito sa Bible? At yung salitang Pharaoh, gaya nga ng binanggit natin dati, nalaman ng buong mundo kung ano ang leader ng Egypt, yun ang Pharaoh. Saan makikita yun? Sa Bible. Kaya, so ibig sabihin, ina-acknowledge ng mundo ang Bible kasi dito nang unang nabanggit ang Pharaoh. Okay? Sa Bible. Hindi alam naman ng tao kung anong tawag sa mga leader ng mga Egypt nung time na yun eh. Kundi makikita lang yun dito sa Bible, Pharaoh. Kaya yung mga hindi naniniwala kay Almighty Father, yung nagsasabi ng mga atheist sila, o bakit naniniwala kayo ng na may mga Pharaoh?
Samantalang, yung Pharaoh galing sa Bible. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Pharaoh. Kasi kung merong Pharaoh na naniniwala kayo, bakit yung Bible hindi nyo pinaniniwalaan? Doon galing yung salitang Pharaoh. Ha? At saka yung mga secular books, no, like yung mga encyclopedia and Wikipedia, hindi yun trustworthy resources ng salita ng Diyos. Ang trustworthy, the Bible. Baka sabihin niyo, ina-acknowledge ng buong mundo ang Encyclopedia Britannica, ang Wikipedia. Alam niyo Wikipedia no, tsaka Encyclopedia, di ba? Ina-acknowledge ng buong mundo. Ang mga nag-edit lang noon ay mga tao. Itong salita ng Diyos na to, testimony ito ng mga prophets and ng mga chosen people of God. At itong Bible ay inspired by the Holy Spirit. At buhay itong Bible. So, ang Bible ang naiiba sa lahat ng mga libro. Nilalahat ko na ang lahat ng libro. Ang Bible ang naiiba. So, mag-umpisa tayo no, sa Daniel chapter 5. So, dito, wala na si Nebuchadnezzar. No? Ang nagahari na dito, or nag-reign, ay si King Belshazzar na. Kasi itong testimony ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4, matanda na siya dito eh. Pero hindi naman binanggit na nawala na siya. Pero matanda na siya dito kasi ang dami na niyang pinagdaanan, no? At siya yung kumuha ng mga cups, ng mga ginto sa Temple of God. Kasi doon sa Temple of God na pinagawa ni King Solomon, andun din yung Ark of the Covenant. Ngayon, maliban sa Ark of the Covenant, meron dong mga gold and silver na pinagawa si King Solomon para gamitin ng mga high priests. So, basahin natin Daniel chapter 5. King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of his nobles and drank wine with them. So si King Belshazzar, nung chinek ko, sabi apo daw, apo. Hindi anak, kasi ibang pangalan ng anak. So apo nakalagay, no? While Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink from them. So, nabanggit natin dito sa 2 Kings, no? Dito makikita na kinuha ni Nebuchadnezzar. Basahin natin sa 2 Kings chapter 24, verse 12. Jehoiakim, king of Judah, his mother, his attendants, and his nobles, and his officials all surrendered to him. Kay Nebuchadnezzar, nag-surrender ang king of Judah. In the 8th year of the reign of the king of Babylon, he took Jehoiakim prisoner. As the Lord had declared, Nebuchadnezzar removed the treasures from the temple of the Lord and from the royal palace, and cut up the golden articles that Solomon, king of Israel, had made for the temple of the Lord. He carried all Jerusalem into exile, all the officers and fighting men, and all the skilled workers and artisans, a total of 10,000. Only the poorest people of the land were left. So, kinuha ni Nebuchadnezzar lahat ng mga noble people, mga skilled workers, artisans, at ang natira lang dun sa land ng Judah ay mga mahihirap, yung mga walang skill, no?
Pero pati mga treasure, kinuha ni King Nebuchadnezzar. Dinala niya sa kanyang nasasakupan. Kaya dito ngayon kay King Belshazzar, nandito pa rin yung treasure, no? Na kinuha ni Nebuchadnezzar sa King of Judah nung time na sa 2 Kings. 2 Kings chapter 24. At nabanggit dito, no, Nebuchadnezzar, his father. Di ba nakalagay Nebuchadnezzar, his father? Ancestor to, or great-grandfather, or grandfather. Pero wala namang nabanggit na may anak si Nebuchadnezzar. Pero syempre, given na yun na may anak siya, ito naman si Belshazzar, hindi naman nabanggit dito kung direktang anak siya o apo siya o apo sa tuhod, ganun. Pero, kadugo niya, si Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar had taken, his father had taken from the temple in Jerusalem so that the king and his nobles, his wives and his concubines might drink from them. So yung mga goblets, yung mga kopita, na made of gold and silver, ginamit, no? Ni King Belshazzar. At syempre, iba yung ugali ni King Belshazzar kumpara kay Nebuchadnezzar. Kasi si Nebuchadnezzar, na-humble na siya ni Almighty Father. Itong si Belshazzar, bago pa lang siya, no? Alam naman natin, di ba, pag bagong upo, hindi ka pa nakakaranas ng hirap, mayabang ka. So, ito si Belshazzar, hindi doon nakaranas ng hirap. So, mayabang to. Kaya yung gamit na sa temple ni God, kinuha niya at ginamit niya. Pinag-inuman ng mga alak. So, they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem. So, yung mga goblets na yung gold. As they drank the wine, they praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, wood, and stone. So habang nagiinuman sila, sinasamba nila yung gods of gold, silver, of bronze, iron, wood, and stone. Suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. So habang nagiinuman sila, si King Belshazzar, nakakita siya ng isang kamay. At sa kamay na yun, may mga daliri yon na nakita niya. At nagsulat sa wall. Malapit sa lampstand sa royal palace. The king watched the hand as it wrote. His face turned pale and he was so frightened that his legs became weak and his knees were knocking. Nung makita niya yung kamay lang, no? Kung kayo may makikita kayong kamay lang na nagsusulat sa dingding, nakakatakot yon, na? Kasi kamay lang ang nakita niya. Wala namang buong tao na nagsusulat sa dingding. Hindi rin alam o hindi nakalagay dito kung vision niya yon or dream niya yon. Pero nakita niya. Or baka sabihin nyo, hindi, baka lasing lang, kaya may nakitang kamay na may daliri na nagsusulat sa wall. Pero hindi i-allow ni Almighty Father ang mga bagay na yun kung walang purpose. Hindi i-allow ni Almighty Father na makita siya ng kamay na may daliri na nagsusulat sa wall kung walang purpose yon. So, kahit vision yon, kahit dream yon, or kahit lasing siya, no, may purpose yon kung bakit niya nakita yon. Dito sa verse 7, the king summoned the enchanters, astrologers. O, nabanggit na naman kasi nga, Babylonians, no? Or Chaldeans, meron silang mga paniniwala. Diviners. So, sa ibang version, magicians, wise men, ang tawag, or Chaldeans, soothsayers. And then he said to these wise men of Babylon, whoever reads this writing
and tells me what it means, will be clothed in purple and have a gold chain placed around his neck, and he will be made the third highest ruler in the kingdom. Sabi ni Belshazzar, kung sino man ang makakapagbasa ng nakasulat na to, sabihin sa akin kung ang ibig sabihin, bibigyan ng damit na purple. Kaya ang ibig sabihin ng damit na kulay purple is royalty or nobility. At bibigyan din ng gold chain around his neck, bibigyan ng kwintas. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung kwintas na bibigay sa kanya, no? Pero syempre, gold chain yon na malaki. And he will be made the third highest ruler in the kingdom. At magiging pangatlong pinakamakapangyarihan sa kingdom ng Babylon. So malaking ano yon, parang premyo. Kung sino man yung makakapag basa at makakapag-interpret nung nakasulat sa wall na sinulat ng isang kamay na may daliri. Then all the kings as wise men came in, but they could not read the writing or tell the king what it meant. So lahat ng wise men naglapitan kasi gusto nila syempre na makuha nila yung premyo. Pero yung nakasulat hindi nila maintindihan, hindi nila mabasa. At kaya, kung hindi nila mabasa, syempre hindi nila ma-explain sa king kung anong nakalasulat doon. So King Belshazzar became even more terrified and his face grew more pale. His nobles were baffled. So confused yung mga tao kasi kabado si Belshazzar, namumutla siya. Takot na takot. So verse 10, the queen, hearing the voices of the king and his nobles, came into the banquet hall. May the king live forever. She said, don't be alarmed, don't look so pale. So dumating yung queen. So ito ay queen mother. Baka nanay niya o lola or nanay ni Belshazzar. Nakarinig siya ng commotion or ingay na kinakabahan o ninenervyos si Belshazzar. Ngayon sabi ng queen or mother queen or queen mother, huwag kang maalarma, huwag kang maging maputla o kabahan. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In the time of your father, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. So itong Queen Mother, alam niya na merong tauhan si King Nebuchadnezzar na marunong mag-interpret ng mga dreams and visions at matalino, full of wisdom. Kaya masasabi natin na ito ay ang Queen Mother or mas matanda dun sa kay King Belshazzar or nanay niya kasi nga alam niya yung history ng Babylon na may tumutulong dati kay King Nebuchadnezzar. So, si Daniel ay chief ng mga magicians, enchanters, astrologers, and diviners. He did this because Daniel, whom the king called Belteshazzar, was found to have a keen mind with knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. So si Daniel, marunong siya mag-interpret ng dreams, yung mga riddles, kaya niyang maintindihan. At may mga problems na kaya niyang isolve kahit mahihirap na mga problems. Call for Daniel and he will tell you what the writing means. Tawagin mo si Daniel at sasabihin niya sa iyo kung ano ang nakasulat. Sabi ng Queen Mother. So pinatawag si Daniel, ni Belshazzar, King Belshazzar. So Daniel was brought before the king. And the king said to him, "Are you Daniel, one of the exiles my father the king brought from Judah?" Ikaw ba si Daniel na daladala ng aking tatay na hari galing sa Judah?
I have heard that the Spirit of the gods is in you and that you have insight. Narinig ko na nasa iyo ang Spirit ng Diyos at meron kang insight, intelligent ka, matalino ka, and outstanding wisdom. Magaling ka mag-solve ng mga problems. Kahit difficult situations, kaya mong i-resolve. Sabi ni Belshazzar, the wise men and enchanters were brought before me to read this writing and tell me what it means, but they could not explain it. Ipinadala sa akin yung mga wise men, pati mga enchanters, astrologers, soothsayers, para explain sa akin kung anong nakasulat at kung anong nakalagay. Pero hindi nila ma-explain sa akin. Sabi ni Belshazzar. Now, I have heard that you are able to give interpretations. Ngayon narinig ko na marunong ka mag-interpret ng mga dreams, visions, and to solve difficult problems. If you can read this writing and tell me what it means, you will be clothed in purple and have a gold chain placed around your neck. Kung ma-explain mo sa akin kung anong nakasulat dito, mababasa mo at i-explain mo sa akin, bibigyan ka ng damit na purple at bibigyan ka rin ng gold chain or necklace na gold. At ikaw ay pangatlong pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Babylon. Sabi ni Belshazzar. So verse 17, then Daniel answered the king, you may keep your gifts for yourself and give your rewards to someone else. So, hindi swapang si Daniel. Sabi ni Daniel, itago nyo na lang po. Yung regalo nyo para sa akin, itago nyo na lang sa inyo. O kaya, ibigay nyo yung reward sa ibang mga tao. Nevertheless, I'll read the writing of the king, or the writing for the king, and tell him what it means. Kung ano pa man, babasahin ko yung nakasulat para sa hari at sasabihin ko kung ano ang ibig sabihin. So, hindi naghangad si Daniel, no? Ng purple cloth, ng gold necklace, o kaya ng posisyon sa Babylon. Hindi siya swapang. Kung kayo kaya yun, anong gagawin nyo? Kung kayo yun, dagdagan nyo, ha? Kulang yon, bigyan mo pa. Ganun ang mga tao yung swapang, ganit, no? Kulang to, bigyan mo pa ako. Yan lang ba bibigay mo sa akin? Ang mga tao, ganun. Pero si Daniel, hindi siya ganun. Kasi servant siya ni Almighty Father. Kung servant tayo ni Almighty Father, hindi tayo swapang, hindi tayo ganit, hindi tayo mayabang. Dahil alam natin na kung anong meron tayo na knowledge and wisdom, it all comes from the Almighty Father. Kaya hindi natin kailangan ng kapalit. Dahil hindi naman natin knowledge and wisdom kung ano man yung in-share natin. It came from God. It came from Jesus. Through the power of the Holy Spirit. So verse 18, Your Majesty, the Most High God, gave your father Nebuchadnezzar sovereignty and greatness and glory and splendor. Because of the high possession he gave him, all the nations and peoples of every language dreaded and feared him. Those the king wanted to put to death, he put to death. Those he wanted to spare, he spared. Those he wanted to promote, he promoted. And those he wanted to humble, he humbled. Sabi ni Daniel, mahal na hari, si Almighty Father ang nagbigay kay Nebuchadnezzar sa inyong tatay ng greatness and glory and splendor. At dahil sa mataas ang posisyon na ibinigay ni Almighty Father sa kanya, lahat ng mga tao kinatatakutan siya.
Lahat ng kahit anong nasyon o language na tatakutan siya. So, binigyan si Nebuchadnezzar ng authority ni Almighty Father. So, verse 20, but when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. Pero, nung naging mayabang si Nebuchadnezzar, naging arrogant siya, prideful, swell-headed, pinaalis siya sa kanyang pwesto and stripped of his glory. Si Almighty Father, pinapahumble niya ang mga tao. Ayaw ni Almighty Father ng mga mayabang. So, yung mga tao na pinapahumble niya, mahal ni Almighty Father yon. Ha? Huwag natin sabihin, ay, ba't siya nakaranas ng ganyang paghihirap? Nakaranas ang tao ng paghihirap. Kung dati ay mataas ang posisyon niya, buwaba ang posisyon niya, dahil yon sa mahal siya ni Almighty Father. Gusto ni Almighty Father matuto yung kanyang mga anak. Ano nga nabasa natin? Ulitin natin, ano? Those he wanted to humble, he humbled. At walang dahilan yon, hindi dahil sa kung ano ang nagawa natin. Kung sino ang kakaawaan niya, kakaawaan ni Almighty Father. Kung sino ang bigyan niya ng mercy, bibigyan niya ng mercy yon. Walang dahilan na dahil sa may ginawang mabuti. No? Kaya, ang nangyari kay Nebuchadnezzar, he was made humble by the Almighty Father. Kasi naging mayabang siya. He was driven away from people and given the mind of an animal. So, nabasa natin to, di ba? Sa Daniel chapter 4, na nabigyan ng mind ng animal si King Nebuchadnezzar. Nawala siya sa tamang pag-iisip. Kasi nga, yumabang siya. Tayo ni Almighty Father nun. Kaya, kung ang bagay na nabigyan siya ng mind ng animal, ang makakasave sa kanya at may acknowledge niya si Almighty Father, gagawin ni Almighty Father yon. So tayo, no, minsan pag bata tayo, mayabang tayo, magmalakas tayo, mayabang tayo, dumarating ang oras na nangihina rin tayo. The Lord gives and the Lord takes. Bakit ganon? Binibigay sa atin ng Almighty Father, pero tinatanggal din niya. Tinatanggal niya para matuto tayo. To humble us. Kaya, ang tao namamatay to humble us. Dahil nga sa makasalanan tayo. So, pag namamatay tayo, ano nang nangyayari? Humihingi na tayo ng tulong kay Almighty Father. Di ba? Pag nagkakasakit na tayo, nagpe-pray na tayo. Ganun ang nangyayari sa atin, di ba? Mas lalong lumalakas ang faith natin, lalo tayong kumakapit kay Almighty Father. Pero wag na natin antayin pa yun, no? Na makaranas pa ng pain and suffering para lumapit kay Almighty Father. Ngayon pa lang, lapitan na natin siya. He was driven away from people and given the mind of an animal. He lived with the wild donkeys and ate grass like the ox. And his body was drenched with the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth and sets over them anyone he wishes. But you, verse 22, but you, Belshazzar, his son, or galing sa lineage ni Nebuchadnezzar,
have not humbled yourself, though you knew all this. Kahit alam mo ang mga bagay na pinagdaanan ng iyong lolo o tatay o ninuno, na alam mo to eh. Pero hindi ka nagpakumbaba. Instead, you have set yourself up against the Lord of heaven. Nabigyan ka na ng sample. Ibig sabihin, nabigyan ka na ng sample, Belshazzar. Kay Nebuchadnezzar, sa iyong father or sa iyong ninuno, sa great-grandfather mo or grandfather mo. Alam mo na yon. Pero hindi ka nagpakumbaba. Instead, you have set yourself up against the Lord of heaven. You had the goblets from his temple brought to you, and you and your nobles, your wives, and your concubines drank wine from them. You praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which cannot see or hear or understand. Sinamba mo ang gods of silver, gold, bronze, iron, wood, and stone, na hindi naman nakakakita o nakakaintindi. So, meron silang graven image. Sinamba nila yon, yun ang kanilang binibigyan ng importansya. At ginamit yung mga goblets para sa tayo na to, isang pambabastos yon, no? Kay Almighty Father. Dahil gamit yun ng mga servants ni Almighty Father sa temple eh. Excuse. But you did not honor the God who holds in his hand your life. Hindi mo binigyan ng respeto at pagpapahalaga si Almighty Father na siyang may hawak ng buhay mo at lahat ng ways mo, ng gawain mo. Kung bakit ka na mabubuhay, hindi mo siya binigyan ng respeto, hindi mo siya in-acknowledge. Therefore, he sent the hand that wrote the scripture. Kaya, ipinadala ni Almighty Father ang isang kamay na nagsusulat ng inscription sa wall. This is the inscription that was written. Ito ang nakasulat sa inscription or isinulat ng kamay na may daliri na nagsusulat sa wall. Mene Tekel Parsin. Mene Tekel Parsin. Here is what these words mean, sabi ni Daniel. So, alam na agad ni Daniel, ibigay na agad ni Almighty Father kay Daniel ang ibig sabihin at kung ano nakasulat. Mene. So, ano ang ibig sabihin ng mene? Numbered or mena. Yun ang ibig sabihin ng mene. God has numbered the days of your reign and brought it to an end. So, Almighty Father, bilang na ang iyong mga araw ng iyong panunungkulan or paghahari. At ito ay tapos na. Mene, bilang na. Tekel. You have been weighed on the scales and found wanting. Tekel, no? Or takal. Di ba pag sa Tagalog, takal? May mga words, no? Nagkakapare-pareho. Tekel. You have been weighed on the scales and found wanting. Tinimbang ka, ngunit kulang. Movie ba yun? May movie dati na. Tinimbang ka, meron bang tinimbang ka, ngunit kulang na movie? Parang ganon. Meron bang ganong movie? O luto na yung bigas na basta may mga ganong movie, di ba noon? Luto na yung bigas na kinain mo. Hindi. Basta may movie na gano'n. Itong Tekel naman, you have been weighed on the scales and found. Tinimbang ka na, ngunit kulang. Peres or Parsin. Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Yung kaharian mo ay hatiin at ibibigay sa mga Medes at Persians.
So yun ang binigay na explanation ni Almighty Father kay Daniel. Na tapos na ang paghahari mo sa Babylon. Hindi ka kinakitaan ng tamang timbang, kulang ka. At ang iyong kaharian ay hahatiin pairs, no? Peres or parsin, parang pair. P-A-I-R. Medes and Persians. And then, at Belshazzar's command, Daniel was clothed in purple. Siyempre, si Belshazzar, kung ano man yung kinumand niya ng time na yon, gagawin pa rin yon. Kaya ang ginawa, Daniel was clothed in purple. Kahit ayaw ni Daniel, no? Ayaw niya eh. Umayaw si Daniel. Pero, dahil sa sinabi ng hari, ibinigay sa kanya kahit ayaw ni Daniel. He was clothed in purple. A gold chain was placed around his neck. Nilagyan siya ng kwintas na gold. And he was proclaimed the third highest ruler in the kingdom ng Babylon. That very night, kinagabihan, sa verse 30, Belshazzar, king of the Babylonians, was slain, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. So kinagabihan, after ma-explain ni Daniel kay Belshazzar ang vision o yung nakita niya na nakasulat sa wall na words, kinagabihan nun, namatay na si Belshazzar. He was slain. At si Darius the Mede ang took over ng kingdom at the age of 62. Ngayon, kung i-check nyo si Darius, nandito sa internet, no? Para makita ninyo yung kaharian or na merong history ang mundo na nakasulat dito sa Bible. Ngayon sa mundo may history rin apart from the Bible na binabanggit si Darius, tsaka si Belshazzar, at tsaka si Nebuchadnezzar, no? Kaya itong Bible, totoo to. Hindi to myth. At pag nagalit si Almighty Father, pag napag-desisyon na ni Almighty Father, wala nang apela yon or a-appeal ka pa. At kinakaawaan ni Almighty Father, ang gusto niyang kaawaan, bibigyan niya ng mercy or kapatawaran ang mga tao na gusto niyang bigyan ng kapatawaran. Ganon si Almighty Father. Walang makakapagdikta kay Almighty Father. Yung tatay natin, powerful. So, wag natin ipagwawalang bahala. Yung tatay natin, si Almighty Father. Sa ngayon, may mga tao na hindi nila naiintindihan yung power ni Almighty Father. Minamock nila si Almighty Father. Hindi kasi nila naiintindihan. Nabubulag sila ng gawain ng kasamaan. At ang nagbubulag sa kanila ay ang kalaban, ang devil. As Christians, meron tayong chance to share the word of God to our brethren. Dahil mahal natin yung ating mga brethren. So, kung makikita ninyo, no, yung mga prophets dito sa Old Testament, ginagawa nila ang kanilang duty as servants of God dahil mahal nila sa Almighty Father. At mahal din nila yung mga tao. Gaya ni Moses, di ba mahal niya yung mga tao? Naawa siya sa mga tao. Ganun ang gusto ni Almighty Father, maawa tayo sa mga tao.
maging mapagkubaba tayo. Huwag natin tingnan yung sarili natin na mataas tayo, matalino tayo. Dahil lahat ng yung kayang tanggalin lahat ni Almighty Father. Yung kayamanan mo, isipin mo mayaman ako, hindi ganon. Dahil kayang tanggalin lahat ni Almighty Father sa isang iglap lang. Ito nga di ba? Kitang-kita natin, si Belshazzar, pinatay agad, kinagabihan. Pagka-explain sa kanya ni Daniel. Kaya araw-araw magpapasalamat tayo kay Almighty Father. Kahit anong ginagawa natin. Gustong-gusto ni Almighty Father na kinakausap natin siya. Kung makikita nyo sa Book of Job, kilala si Job. Sa Book of Job, ang daming pinagdaanan ni Job. Naghirap siya, iniwan siya ng mga tao, kinainisan siya dahil wala na siyang maitulong, nagkaroon pa siya ng sakit sa balat, or kung ano na ba mga sakit ang dumapo sa kanya. Heartbroken si Job noong time na yon. Pero kinakausap pa niya si Almighty Father. Kaya natutuwa si Almighty Father. Dahil kahit na heartbroken si Job, kinakausap niya yung si Almighty Father. Kaya tayo, kakausapin natin lagi yung tatay natin. Pag kinakausap natin si Almighty Father, prayer yon, no? Isang dasal yon. Na may pananampalataya tayo sa Kanya. Na alam natin na buhay siya. Na alam natin na hindi niya tayo iiwan. Faithful si Almighty Father simula pa nung umpisa ng mundo na to. Hanggang dito, nababasa natin, faithful si Almighty Father. Gusto niya lagi yung may justice, righteousness, love, humbleness ng mga tao. Acknowledging Him, respecting and honoring Him. Dahil creator natin siya, nararapat na ibigay natin sa tatay natin yon. Huwag natin kakalimutan yan. At kay Jesus Christ, dahil gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Diba? Sabi ni Jesus Christ, gamitin niyo yung pangalan ko. Kung mag-pray kayo kay Almighty Father, gamitin niyo yung pangalan ko. Kaya pag nagpe-pray tayo, in Jesus' name, we pray. Dahil kaya dating ginagamit naman ang pangalan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ lang ang worthy na sacrifice. Kaya gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Kasi tayo on our own, hindi tayo worthy. Si Jesus Christ lang ang worthy. Kaya gagamitin natin ang pangalan niya. Willing si Jesus Christ na gamitin natin yung pangalan niya. And willing din si Almighty Father, natutuwa siya pag ginagamit natin yung pangalan ni Jesus Christ pag lumalapit tayo sa tatay natin. Dahil nalilinis, nagiging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father pag ginagamit natin yung pangalan ni Jesus Christ. Kaya lagi tayong magtitiwala din kay Jesus Christ. Hindi rin babaliwalain si Jesus Christ. Yung kanyang sacrifice, napaka-great yung sacrifice ni Jesus Christ. Napaka-great yung sacrifice din ni Almighty Father. Ibinigay niya yung kanyang anak sa atin to save us. Ngayon kung di natin naiintindihan yon, may problema tayo. No? Pero tayo naiintindihan natin, si Jesus Christ, Diyos siya, nagpapatawad siya ng kasalanan ng tao. At isinashare ni Jesus Christ
ang pag-reign niya in heaven with us. Dahil tayo ay tinuturing ni Jesus Christ na kaibigan, kapatid. At tayo, as followers of Christ, tayo ang church, tayo ang bride of Jesus. Kaya makakadikit tayo kay Jesus Christ, makukuha natin yung inheritance natin. Dahil nakadikit tayo kay Jesus Christ. Kaya lagi tayong maging thankful and grateful. May mga pinagdadaanan man sa buhay natin, napakahirap. Pero napagwagyan ni Jesus ang mundo na to Kaya papagwawagyan din natin. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Dahil yun ang nakita natin dito sa Bible, nabasa natin. At may mga testimony ang mga tao. So, limited lang ang time natin dito sa mundo. Kaya, let's make the most out of it by serving our God. How do we serve our God? Following Jesus' teachings. Maging light tayo ng mundo, salt of the earth. At pag dapat namumunga din tayo, ay babanggit natin yung fruits of the Holy Spirit, dapat namumunga tayo para makita rin ng mga ibang tao ang difference natin sa ibang mga tao. Ang difference ng true followers of Christ sa ibang mga tao. So, ano yung mga fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. At kung bibigyan tayo ni Almighty Father ng gifts of the Holy Spirit, we will use it all for the glory of God. Thank you, and God loves us all so much.